talaga nasa puso mo? Naniniwala ka ba talaga kay Bobby? Eh kung gano'n, manindigan tayo. Hindi natin pwede iwanan si Bobby. Kahit anong mangyari, lalabas na ng totoo. Mahirap kaya manimbang kung pamilya mo o taong mahal mo. Si Nailoda, alam ko, nasasaktan siya. Si Eloisa naman, syempre papanindigan mo yung taong mahal mo, pinakasalan mo yun, di ba? Kaya, ewan ko, hirap na sitwasyon ni girl, ayok malagay doon ever. Pero alam niyo ba, sabi sa akin ni Margot, kapag napatunayan ko na okay na si Bobby, at pag napatunayan siya nga pumatay kay Mang Andoy, hindi malayang isa sa atin ang isunod nun kapag nagwala ulit yun. From my initial assessment, he's doing really well. Dun sa assessment niyo, sa tingin niyo ba makakapatay siya ng isang tao? I don't think he's capable of hurting or killing someone. Pero that's just my observation, ha? Marami pa kaming battery of tests na kailangan gawin sa kanya. Masama ba ang pakiramdam mo? Nasasad lang ako ngayon kasi ngayon yung libing ni Tatay Andoy. You love Tatay Andoy? Siya yung second father ko eh. Kaya kasi hindi ako makakapagpaalam sa akin. Patawarin mo ko, Tay. Hindi ko ginustong mangyari ito. Unti-unti nang nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay mo, Andoy. Hindi kami titigil hanggat hindi nakukulong ang gumawa nito sa'yo. Alam mo, nak, sa palagay ko talaga, may kinalaman yung tita Margot mo sa nangyayari kay Tito Bobby mo at kay Eloisa. Pero ma, tingin ko wala eh. Tingin ko nagbago na talaga si Tita Margot eh. Bryce, ano ka ba naman? Magbabago? Hindi nagbabago mga tulad ni Margot. Maniwala ka sa akin, nak. Ramdam na ramdam ko, may kinalaman si Margot dyan. Pero ma, si Tita Margot ang tumutulong sa pamilya ngayon ni Tita Eloisa. Bryce, eto yan eh. Tinutulungan ni Tita Margot mo ang pamilya ni Eloisa. Kasi gusto niya na lalo sila masira. Lalo silang mag-away. Yan ang gustong mangyari ni Margot. Yung magkawatak-watak ang lahat. So, ibig sabihin, ma, si Tita Margot may kinalaman sa pagkamatay ng Mang Andoy. Nagawa nga ibintang ni Margot Kitchino yung kasalanan akong gumawa, hindi ba? Sa tingin mo, hindi niya kayang ulitin yun. Kaya! Kaya ako sa inyo, ang lalayo kayo sa babaeng yun. Lalo ka na. Mag-ingat ka, anak. Sabihan mo rin yung Tita Eloisa mo. Ma, pwede ba huwag natin sila pag-usapan? Ma, mas naalala kita eh. Nahihirapan kasi ako mag-adjust eh. Ma, kasi araw-araw ko tang namimiss eh. Nak, okay naman ako. Nakaka-adjust naman ako sa araw-araw. Mahirap. Pero kinakaya ko. Alam mo kasi, Nak, ang mahalaga dito sa loob, yung natagpuan mo ang Panginoon. Alam mo, Nak, sa kanya ko na binibigay ngayon lahat ng mga suliranin ko. Sa kanya ko pinagdarasal na sana magkaroon ng magandang buhay ang anak ko. Kahit na wala ako sa tabi mo. Hindi hirap kasi. Naalala ko po kasi lagi yung gabi-gabi natin, araw-araw natin po isasama nun. Namimiss ko po kasi talaga.
Wala na po kasi kung magawa mo. Dadasala lang po ako palagi. Nagpapasa-Diyos ko na lang po lahat. Bobby, Ang sabi ni Doc, sad ka daw. meron ka bang gustong ipabili? Meron kang gustong i-drawing? Samahan kita mag-drawing. Gusto mo? Gusto ko lang mapag-isa ngayon. Bakit? Pwede bukas na lang kayo bumalik. Gusto ko lang mapag-isa ngayon. Bobby, sigurado ka? Sige. Bukas, babalik kami. Tapos, magdadala ako ng pasalubong para masaya ka bukas. Hmm? Pahinga ka muna. Sige, bye-bye, Bobby. Sorry, Eloisa. Pero kahit pilitin mo maging masaya sa harap ko, alam ko malungkot ka dahil sa pagkawala ni Tay Andoy. Sana may magic ako para maibalik ko si Tatay Andoy sa'yo. Para maging masaya ulit tayo. Kaya ng tatay. Eloisa. Bye, Virginia. Ay, naku. Kailan kaya uuwi si Sir Bobby? Ewan ko, malay ko. Ako? Kung ako lang, ayoko nang bumalik siya rito, no? Oo nga, ako rin. Kung may choice lang talaga ako, ayaw ko nang kasama si Sir Bobby dito. Nakakatakot kaya. Siyempre. Ano to narinig ko na ayaw niyo makasama ang asawa ko? Bakit? May nagawa ba si Bobby sa inyo? Wala naman, Ma'am. Eh bakit parang sabi niya natatakot kayo kay Bobby? Ano? Ang totoo niyan, Ma'am, talagang natatakot na talaga kami kay Sir Bobby. Oo nga po. Kasi baka sa susunod na magwala si Sir Bobby, kami naman po ang masaktan. Opo, Ma'am. Teka lang sa tagal niyo nagtatrabaho kay Mama, ni isang beses ba nasaktan kayo ni Bobby? Hindi naman po. Wala naman, Ma'am. Eh bakit kayo natakot kay Bobby? Kasi naman ito si Ma'am Gigi, tinatakot niya kami na baka susunod na daw kami Sir Bobby pag nagwala ito. At naniwala naman kayo agad. Ibig sabihin, naniniwala kayo sa mga binibintang ng ibang tao tungkol kay Bobby. Ayun na nga, naniniwala kayo na nagawa ni Bobby yung kay tatay. Eh kung ganon, edi mas mabuti nang umalis kayo. Ho? Kesa naman ganyan. Mahirap naman din, di ba? Ako din ayoko ng mga kasambahay na parang walang tiwala sa amo. Kaya umalis na kayo. Girl! Ano na, girl? Gigi, mag-usap nga tayo. Girl. Girl, sorry na, girl. Hindi ko naman iniisip na masasaktan kita doon.
Pero yun lang talaga yung sumagi sa isip ko. Alam mo kung saan ako nasasaktan? Hanggang pala ngayon, iniisip mo pa rin na magagawa ni Bobby yun kay tatay. Girl, hindi ganon, girl. Alam mong hindi ganon. Kaya lang, syempre, nung lumabas na yung witness, tapos si Bobby yung dinidiin, ano gusto mo inisipin ko, di ba? Syempre, nag-shift din ako ng konti. Okay, tama na, naniniwala ka? At di ka pa nakontento, pinagkalat mo pa sa ibang tao? Girl, hindi ganon yun, girl. May punto rin naman sila. Syempre, nag-aalala sila sa kapakanan mo. Baka masaktan ka ni Bobby. Alam mo, pare-pareho kayo eh. Pagod na rin ako kaka-explain, hindi nga ako masasaktan ni Bobby. Pati kayo hindi masasaktan ni Bobby, hindi niya kayang gawin yun. Alam mo ikaw ang huling tao na iniisipin kung magsasalita ng ganyan tungkol kay Bobby kasi pamilya na yung turing ko sa'yo eh. At ngayon na malayo ako sa pamilya ko, iniisip ko ikaw na lang yung kakampi ko pero nagkamali ako. Girl, sandali. Sorry na hindi ko naisip na masasaktan kita, girl. Girl! Sana mapatawad mo ko sa pagtapon tsaka pag-ibig ko sa'yo. Alam mo naman wala akong sipag, si Mama na nagsabi. Kalimutan mo na yun. Alam ko naman hindi mo ginusto yun eh. Pasensya ka na, girl. Wala na kasi ako pang mapuntahan eh. Alam mo wala akong pamilya dito, di ba? Okay lang yun, Chi. Maliit lang yung bahay namin pero okay na dito. At least safe ka. Alam mo, girl, ang totoo niya, pareho din naman tayo eh. Noong una akong inuwi ni Raul sa bahay, abot lang itin yung pagbibido sa akin ni Mama. Kaya ikaw, relax ka lang. Payong kapatid lang, huwag muna ngayon. Mali ang tayo mo. Hintayin mo muna lumamig yung ulo niya. Tsaka ka mag-sorry sa kanya. Bakit di mo ganyan yung diskarte ko? Iwas-pusoy ka lang. Parang lang si Bobby, special ka, carefree. Para magaan lang tanggap mo sa mga bagay-bagay. Bakit? Girl, totoo ka talaga eh, no? Hindi bihira lang yung tao katulad mo. Nalala ko si Bobby. Di ba nag-usap na tayo, huwag ka mawala ng pag-asa. Oscar, pupuntahan kita. Diyan sa taguan mo. May pag-uusapan tayo tungkol kay Bobby. Oo, sige. Hoy, buksan niyo yung gate. Sigurado ka gusto mo dumalaw? Alam ko namimiss mo sila. Nabalik. Gagawa ako ng paraan para magkaayos kayo. Kakausapin ko sila. I'm sure ito rin yung gusto ni Tay Andoy mangyari kung sakaling buhay pa siya. Hayaan mo na. Ikaw na lang magbigay. Eh, hindi ka sasama.
Huwag na rin siguro sabihin sa kanila na ako nagbigay nun. Pero, Hindi pa pala ako handa, Lucio. sigurado ka? Okay. Salamat, Lucio, ha? Lahat ng ito, mga paboritong prutas namin. Bakit mo ba kami dinalaw? Nangangamusta lang eh. Alam ko namang hindi magiging madali. Siyempre, malungkot pa rin kami. Lalo na nung umuwi kami dito kanina. Mas lalo kong naalala si Andoy. At mas pinabibigat pa dahil hanggang ngayon wala pang hustisya ang pagkamatay niya. Pasensya ka na, Lucio. Alam mong kapatid mo ang tinutukoy ko. Kaya na lang siguro natin yung korte na husgahan yung kasong to na Eloida. Kaya ko talagang maapekto ng itong samahan natin eh. Salamat, ha? Kahit alam mong galit kami sa kapatid mo, nakikiramay ka pa rin sa amin. Gusto rin naman ho ni Eloisa na damayan ko kayo eh. Pabayaan na lang siguro natin siya. Hindi ko alam. Hindi ko pa siya kayang harapin ngayon. Sobrang sakit yung ginawa niya sa akin. Mas pinaniwalaan niya pa ang ibang tao kaysa sa amin na pamilya niya. Ano ba pwede niyang gawin para matanggap niya siya ulit? Hindi ko alam. Oscar? Oscar! Ano ba? Buksan mo nga! Sok! Kaya tayo. Kaya lang, obligado ka makisalo sa akin dahil wala akong plato dito. Ha? Hindi yan yung pinunta ko dito. Oh, bakit mo pinapunta? Kailangan kasi natin kausapin yung taong binayaran natin para ituro si Sir Bobby. Hello? Hello, Eloisa. Hindi si Bobby ang pumatay kay tatay. Ano? Gigi? Mawalang hiya kayo. Mga kampon kayo ni Satanas.
babayaran yung ginawa niyong pagpatay kay Tatay Andoy. Sino magsusumbong, ha? Ikaw? Ha? Na hindi mo nga matulungan yung sarili mo? Usalan mo yung bibig niya, na. Baka mag-ingay pa yan. Hindi mo ba alam kung nasaan si Gigi at saan siya nagpunta? Hanggang ngayon, hindi ko siya nakakauwi. Ako, Ma'am Eloisa, wala po talaga siya sinabi. Liza, ba't pinauwi mo ako? May problema ba tayo? Si Gigi, nawawala. Hindi naman alam kung nasaan. Tumawag siya sa akin kanina. Ang sabi niya sa akin, alam na daw niya kung sino pumatay kay tatay. Pero biglang naputol yung tawag niya. Talaga? Sana mahanap natin siya agad. Unti-unti nang lumilinaw ang lahat. Alam na natin na hindi si Bobby ang pumatay sa'yo. Hindi namin kailangan ng pakikilaman mo. Eloida, may update ka ba dun sa kaso ni Tay Andoy? Kung ano man yun, hindi namin kailangan marinig. Eh, sana man lang na pinakinggan natin si Ate Eloisa. Para ano pa? Para bilugin naman yung mga ulo natin ng kasinungalingan. Malay naman natin, baka totoo pala yung sinasabi nila. Bakit nila? Kumakampi ka nila sa kanila. O eto, ay na. Pwede mo ba akong subuan? Hindi natatalab sa akin yung mga ganyan-ganyan mo, Gigi. Kilala kita, Gigi. Hindi mo na ito maiisahan. Ako pa! Ako! Mahal! Oh! Oh! Bayad din sa sapak mo sa akin kagabi! At ito, tubo! Aray! Ah! Aray!